Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So, ito po mga kababayan, magandang balita ito. So, kung narinig nyo ang sinabi ng ating mahal na Pangulo kahapon sa kanyang pangatlong suna, no? Mga kababayan, kung napanood nyo po ganun na lang ang pagpapahalaga ng ating mahal na Pangulo sa atin mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Ito mga kababayan, sinabi ito ng ating mahal na Pangulo. Ito ay atin. Nangako si BBM na ipagtatanggol ang karapatan ng West Philippine Sea. Ang atin ay mananatiling atin. Diba? Napakaganda pakinggan kapag may isa tayong leader na pinapahalagahan mga pag-aari ng Pilipinas. Diba? Mga kababayan. Pero, mga kababayan, binatikos yan. Pinagtatawanan ng mga anti-Marcos yung sinabi ni PBBM, yung mga pro-China. Sinasabi daw nila wala daw kwenta yung mga sinasabi ni PBBM. Malayo daw sa ginagawa ni PBBM yung mga sinasabi niya. Malayo talaga para sa inyo. Pero sa mga taong naniniwala at nakikita ang ginagawa ng gobyerno, maliwanag po yun sa kanila. Sa inyo kasi, kahit idikit na yan sa mata nyo ang ginagawa ng gobyerno, hindi nyo pa rin yan makikita mga kababayan. Diba? Diba? Sabi nila mga kababayan, malayo daw yung mga sinasabi ni PBBM sa SONA. Ganon talaga mga kababayan. Pag naiinggit ka, no? Pag naiinggit ka, pikit ka na lang. Diba nga, sabi pa ng ating, ewan ko kung Vice President ba yun o hindi, na ayaw na daw panuurin yung SONA ni PBBM. Kasi nga mga kababayan, siguro naaasar siya mga kababayan. Naaasar siya na marinig yung pinagsasabi ni PBBM. Tulad ng sinabi po ng Vice Presidente natin, ayaw niya na lang panuorin. Ganun lang yun eh. Huwag nyo na lang panuorin, mga kababayan, yung mga anti-Marcos dyan. Tulad, gawin nyo rin yung sinabi ng inyong leader na huwag na panuorin yung SONA ni PBBM. Tingnan nyo mga kababayan, nagagalit na naman kayo. 'Di ba? Para lang kasi yan sa mga naniniwala sa gobyerno. Sa mga hindi naniniwala, sa mga naninira sa gobyerno, hindi para sa inyo yan. 'Di ba? Ito pa mga kababayan, babasahin ko lang Idiniklara kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatag na itataguyod ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Patatag na itataguyod ng Pilipinas ang mga karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi katulad ng sinasabi nila na mag-jet ski pa ako dyan para igi itong karapatan natin. Asa na yun? Jet ski na yun. Mga kababayan. At makikita na natin talagang ang ating mahal na Pangulo desidido sa kanyang mga sinasabi na hindi tayo papayag na makuhaan ng teritoryo ng ibang bansa. Kasi kung tutuusin mga kababayan, napakalayo naman kasi talaga ng China. Ngayon, kung patuloy lang tayong magpapadaig sa mga panghaharas at pangbubuli ng China, ganun ho talaga ang mangyayari mga kababayan. Matatakot tayo, hindi natin igit ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Wala ho. Mawawalan ho tayo ng mga teritoryo. Paano kasi mga kababayan? Paano baka naman kasi tropa ang ginawa nila nung nakarang administrasyon? Kaya nagiging agresibo na ang aksyon ng China nang naupo si BBM. Dahil mga kababayan, yung nakaraang past administrasyon, ipinagkasundo nila na walang kasulatan, na walang agreement, gentleman agreement lang. Ngayon mga kababayan, sino nahirapan?
ang ngayong administrasyon, ang administrasyon ni PBBM. Dahil sa ginagawa ngayon ng China. 'Di ba? Ito pa. Igigiit natin ang ating mga karapatan at interes sa West Philippine Sea na may parihong patas at mapayapang paraan na palagi nating ginagamit ang mga diplomatikong channel at mekanismo sa loob ng mga patakaran nakabatay sa internasyonal na kaayusan ay nananatiling amin tanging katanggap-tanggap na paraan na paglutas ng mga hindi pagkakanawaan, sabi ito ng ating mahal na Pangulo. Diba? Sinusunod naman kasi ng bansang Pilipinas ang internasyonal na batas, mga kababayan. Subalit kasi ang China hindi kasi sinusunod. Pagtatanggol pa ng mga pro-China ang ginagawa ng China, lalo na yan. Parang akala mo naman, nakatira sa China. Na dapat tayo'y nagkakaisang mga Pilipino, tayo'y nagtutulungan sa mga ganitong nangyayari sa bansa natin. Dahil sa mga napakasakim sa kapangyarihan tong alam nyo na kung sino ang mga ito. Ipinagtatanggol pa ang ginagawa ng China dito sa atin. Kahit mali na, kahit nakikita nilang mali, itutuwid pa nila, mga kababayan. Tingnan mo, parang hindi tayo Pilipino sa ganyang gawi, di ba mga kababayan? Ganyan yung mga pro-China na mga anti-Marcos. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, kung maririnig nila ang ganitong sabi ni PBBM, umuusok yan sila sa galit. Nagwawala yan kaagad, mga kababayan. Galit na galit. Ayaw nga nila sa giyera. Pero, kung magpadala naman ng barko ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, sasabihin na naman nila, makikipaggera na naman ang Pilipinas. Di ba? Bakit nagpadala sila ng mga barko doon? Nag-uudyok ng kaguluhan yun. Ngayon, pag water cannon, di gumanti, sasabihin na naman nila, ay, ang gobyerno duwag, hindi lumalaban. Diba? Pero takot sila sa giyera. Yung mga pro-China, sila po mga kababayan. Diba? Pero tayo, mga kababayan, eto, ang pag-iit ng karapatan, hindi yan mag-uudyok ng kaguluhan sa West Philippines. Hindi yan para sa giyera. Ang pag-iit sa karapatan natin dyan sa West Philippine Sea, ay igiit lang ang para sa atin, sa ating mga Pilipino. Hindi yan para lang makipagyera. Ayan, may internasyonal na batas. Lahat na bansa ay pumirma para sa internasyonal na batas. Para dyan lahat lilitising kung ano man. Katulad ngayon, may claim ang Vietnam sa West Philippine Sea o sa South China Sea, mga kababayan. Pero ang Pilipinas, open na pag-usapan ng Vietnam. Kung ano man ang problema, kailangan pag-usapan sa internasyonal na batas, sa tamang proseso, hindi dalhin sa karahasan. Pero ang China, hindi pumayag, mga kababayan, sa claim ng Vietnam. Pero ang Pilipinas, open na pag-usapan yon. Ngayon, mga kababayan, pag yun, kung ano ang naging decide ng internasyonal na batas, ay dapat bawat bansa ay sundin kung ano ang naging desisyon. Tulad yan, ng Scarborough Shoal, noong 2016 na panalunan natin. Pero ang China, hindi ho yan pumapayag. Hindi nila sinusunod yan dahil illegal daw ang pagkapanalo ng Pilipinas. Pero nyo, ang gusto kasi ng China, sila din ang magpatupad ng batas. Sila ang masusunod kasi malakas sila malaki silang bansa tayo maliit lang. Ganun ang kanila, mga kababayan. Kaya nga naglagay ng international na batas o UNCLOS para walang kaguluhan dyan sa West Philippine Sea, para lahat nagkakasundo. Pero sa ginagawa kasi ngayon ng China, mga kababayan, sila lang din ang nagpapatupad ng batas, 'di ba? Sila lang din ang nag-aaproba kahit alam naman nila na may international na batas. At hindi lang naman Pilipinas po
ang kaaway ng China diyan sa South China Sea. Oh, katulad yan mga kababayan, India, oh, Japan, Taiwan, Vietnam. Oh, may pag-aangkin din yan. Ganon din yung ginagawa sa Pilipinas. Nagkaroon ba sila ng gera? Nagkagera ba sila? Hindi yan mga kababayan. Hindi yan makikipaggera ang China. Nga lang, tayo, minsan mga kababayan, kapag tayo ay tumigil sa ginagawa natin yung paggiit yan sa karapatan, ay wala na. Parang ibinigay na natin sa China ang kanilang inaangkin. O, pagkatapos niyan mga kababayan, kung naangkin na ng China yan, anong susunod? Eh di Palawan. Oh, dahil napakalapit na yan sa Palawan, mga kababayan. Diba? Dapat tayong mga Pilipino, no, suportahan kung anong ginagawa ng gobyerno. Magkaisa tayo. Dahil yan ay para sa lahat ng mga Pilipino. Hindi lang para sa kay PBBM, hindi. Para sa lahat ng mga Pilipino yan. So yun po mga kababayan, kayo, ano masasabi yung makukomento nyo? Maraming salamat at magandang araw po.